Okay, now we're going to proceed with our Sunday school. Now, before we sing our Sunday school theme, we're going to read 2 Timothy chapter 3, verse 16 nasa screen. Kaya ito ang basahon nasa screen. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Mauna ang pulong sa Ginoo nga ato ang ginatun-an diri sa simbahan. Amen. Balik ko na to alang ni sa kayuhan sa matagusa. Kunay pa na to mga kinabuhi, agi tendency nga medyo sakit gid ang pulong sa Ginoo. But nasayod ta, that is for your own good. Amen. That is for our own good. That is the word of God. Amen. Now, a very wise preacher once said, obey God and leave all the consequences to Him. And gingon pa niya, to fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen? Now, don't forget, Jesus saves. Amen? Now, we're going to sing the books of the Bible from the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Isaiah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Now, for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts unto the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Now, isip pagtahod sa pulong sa Ginoo, ako hangyoon ang matagusa to please rise once again. Now, we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 3 up to verse 11. Amen. Once again, 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verses 3 to 11. And we're going to read this responsibly. I read verse 3, kamo sa verse 4. Puli-pulihan na tugbasa until we reach the last verse atong pagkadunganan. Amen? Okay, say amen. Kunana? Amen. No? Bisa gamay lamang takaron, but nasayod ta, isa og duha nga nagahisgot sa pulong sa Ginoo ang Ginoo nas taliwala. 1 Timothy chapter 1, from verse 3 up to verse 11. I read verse 3. As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Verse 4. Verse 5. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned. Verse 6. Verse 7, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Verse 8. Verse 9, knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of father and murderers of mothers, for manslayers. Verse 10. For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, in their name
Verse 11 altogether. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Let us bow our heads, let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for the privilege, Lord, nga makapaminaw o makatuon kami sa imong pulong karong kahaponon. Salamat sa imong mga anak, amahan, nga nagsayo, gani diri sa church. Salamat silang presensya, amahan. Lord, gamay lamang kami, pero nadayag among kasing-kasing, Lord, sa pagsimba diha kanimo. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, i-bless ang among panimbahon karon. I-bless ang tanan parte sa among panimbahon, gikan niini nga Sunday School. Akong ginapangamuyo kanimo, amahan, na ako sa balatian karon, but akong ginapangamuyo kanimo, hatagi ako og kusog, Lord, o may panlawas karong kahaponon. I'm praying, Heavenly Father, nasayod ko, amahan, ngay mong grasya, Lord, sufficiente diri kanamo. Ana mo ginapangamuyo kanimo, amahan, nga ikaw, Lord, magahatag ka namo kalig-on karon, amahan. Ayaw nituguti, amahan, nga kaning kaluyahon sa panlawas, makaapektar, amahan, sa mong panimbahon karon. Among ginapangamuyo kanimo, amahan, hatagi ako hait nga salabutan, hatagi ako isusulti sa kong baba, and use me as a channel of blessing this afternoon. I'm praying, Heavenly Father, nga ang tanan maminaw sa imong pulong, nga akong ginapangamuyo kanimo, nga mutubo sila sa ilang espirituhanon nga bahin. Among ginapangamuyo kanimo, amahan, it might be, Lord, nga panahon karon sa tingluya sa pagsimba. But among ginapangamuyo kanimo, Lord, nga sa kanunay, pangayuon na mo, Lord, ang imong kalig-on alang sa matag usa. Bisan pa, amahan, akong ginapangamuyo kanimo, i-bless, Lord, among choir, i-bless ang mensahe silang awit, i-bless, Lord, bisan pa ang tithes and offerings. I-bless, Lord, bisan pa ang preaching service nga pagadalon sa ang pastor. Among ginapray kanimo, Lord, nga ang Holy Spirit magahatag kaning talagsaon nga kaalam. Akong ginapray kanimo po sab, Lord, kung na may first time visitor this afternoon, nga masabtan ng taniya ang simple plan of salvation. We are praying also, Lord, for the Margaha family that are on travel, amahan. Among ginapray, Lord, lang protection, Lord, magauban kanila. I-bless po sab, Lord, ang Sunday School nga oras alang sa mga kabatanunan. Akong ginapangamuyo kanimo, Lord, nga ikaw magapamuhuat ug dagkong mga butang alang aning mga bataa. Among ginapray kanimo, Lord, nga kaning mga bataa that someday mahimo silang pillar aning simbahan, O God. Ayan among ginapangamuyo kanimo, Lord, strengthen ang matagusa. Kung naan na ang matagusa sa kaluyahon, kung naan na ang matagusa sa pagduda, Lord, silang pagsimba, kung naan na ang matagusa, Lord, sa kaluyahon sa ilang pagsimba, nga mong ginapangamuyo kanimo, Lord, nga ikaw mag-rebuke ni Satan, O God. And we are praying, Heavenly Father, nga matagusa ka namo karon nga magasimba kanimo, makabaton kami, Lord, og renewal og sa amo ang pagsimba diha kanimo, amahan. Lord God, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, may hapon sa matagusa, and welcome sa tuang Sunday service. Amen? Now, siguro, pasalamat kay atong social media karon medyo namingaw na, kay nahuman naman ang eleksyon. wala na kayo yung nag-iaway, wala na kayo yung nagkagubot, no? Siguro ginagmay na lang. But then, padayon gihapon tagampo sa itong nasod. Amen? Mauna ang atong responsibilidad sa mga Kristohanon, nahuman naman tagpili, napili na sa mga katawhan ang angay pilion. Ang atuan na lang pagabuhaton karon is that we're going to pray for those nga na halal, no? Or gipili sa mga tawo nga hatagan sila kaalam sa pagdumala diri sa atoang nasod. Amen? Mao lang gihapon na baliko nato. Let us be prayerful alang sa atoang nasod. Amen? Now, going back to our lesson, it is titled, Dealing with Difficulties. Amen? Dealing with Difficulties. For previous Sundays, naisgutan nato ang dealing with difficulties through God's grace, dealing difficulties through God's mercy, and dealing with difficulties through God's peace. Amen? Karon, ang titulo na lang sa itong mensahe is Dealing with Difficulties. Baliko na to, kaning pagtulunan, murata og nag-mission tour ani ba nga ato ang matanaw kung unsay kahimtang sa ministry ni Timothy sa Ephesus. Murata og gihatagan og gamay glimpse
kung unsa ang battleground di adto sa diha nga pildiho nimo ang pagtulunan, ang mini nga pagtulunan sa kontra. Amen? Now, diri nimo makita kung unsaon sa usa ka ministro nga magpursige sa kanunay sa pagtudlo. Amen? Now, kung imuha ning masabtan ang mga mensahe, I'm praying nga ang matag usa ka nato makabaton unta tagugma sa ministry. Makabaton unta ta og gugma diadto sa mga sa nagmisyon. Amen? Makabaton unta tagugma nga masayod ta nga kanideng imong pagtuo karon gipakamatyan dinhi sa ato ang mga unang amahan sa pagtuo. Amen? Unta imuha unta ang ma-cherish ang kaluwasan nga imuhang nabatunan kung gidawat nimo si Jesus Christ. Amen? I hope and pray maunta na ang atuang masabtan karong kahaponon. Now, as a sort of review sa tong lesson, last Sunday, nahisgutan na to nga si Timothy di ay nag-mission field siya sa Ephesus. Tungod kinasabtan na to nga murag yun o gihangyo gyud siya ni Paul nga magpabilin dito sa Ephesus. It might be na siguro yung mga reasons, it might be bisag siguro si Timothy. It might be sukwahi sa iyang kasing-kasing. Amen? He was only a matter of 35 years old. Ingon ana kabatanon ni si Timothy nga nangalagad. Now, nasayod ta, nga dili day ingon ana kasayon ang iyahang lugar kung aha siya nagminister. Kadaghanan di adto sa mga lugar to nga kung diin ang ilahang pagtuo sa ilang pagkakulto, hugot kayo. Amen? It is already a decade of service, a decade sa ilahang pagtuo sa ilahang Diyos. Mao na ang gina-counter ni Timothy dito sa Ephesus. Amen? Now, last Sunday, naisgutan nato no, nga ang Ephesus, naa diri ang pinakadako nga templo ni Diana. No? Diana dates back to the old Babylon religion. Amen? Last Sunday, ato aning gidiscuss thoroughly diri kung unsay nahitabo aning kay Semiramis. Amen? Nasayod ta, it came from Semiramis, from the old Babylonian religion. And then, their language were confounded. Amen? Giusab sa Ginoo ang ilang mga lingwahe, gihatagan niyag Binisaya, gihatagan niyag Tagalog, gihatagan niyag in English, gihatagan niya og language sa mga Egyptians. Lain-lain nga mga lingwahe, hantod ang mga tao nagbulag-bulag, nangadto sa mga nagkalain-lain nila nga lugar. Apan, dala nila ang pagtulunan sa karaan nga Babylon. Amen? Na kung diri nimo masabtan, mauna si Semiramis, mauna ang bata nga iyang gidaladala, mauna ang ginasimba sa old Babylon religion. Kung imo ang masabtan, mauni ang mga nagkalain-lain, baliko na to, mauni ang nagkalain-lain nga mga imahe ni Semiramis. Mauni si Semiramis og si Tammuz. Mauni si Semiramis og si Tammuz sa Egypt. No, lain lagdagway. Bata gihapon og mama. Og moadto ka og India, same gihapon, maora gihapon lang gisimba. Mama gid gihapon og ang bata. Now, ning abot ang panahon kani diring makita nato, it is Diana kani makita nimo diri nga statue sa babayi nga daghan kaayo og tutoy, no? And then diri sa sentro sa pinakaubos, diri ninyo makita para makonsolidate, para madawat sa mga kulto ang religion nga gitagana sa Roman government. Gi-infuse nila ang pagkatawo ni Mary ngadto kang Semiramis. Gi-infuse nila ang pagkatawo ni Jesus Christ ngadto kang Tammuz. Amen? Now, diri nimo masabtan nga kani nga pagtulunan kani adto pa ni sa old Babylon religion. Amen? I hope and pray nga masabtan nato ni nga kana daing gisimba nila karon ngadto pa day na sa pinakakaraan pa. Amen?
karaan pa day kay na. And I tell you, Babylonian religion, kuyaw kay na, it involves no nga maghalad kag mga kinabuhi sa tao. Amen? And it involves prostitution. Kaning templo ni Diana, atua din ning masabtan nga ang iyang templo na ipari, naasay manimbahay, and then at the same time, tungod kay grada siya sa fertility, di adto mismo sa simbahan, naadto ang mga prostitutes. But pasabot ana, sexual activity is part of their service. Just try to imagine how immoral it is nga bisan mismo sa simbahan di adto sila nagapractice sa ilang dautan nga mga aktibidades. Amen? Ingon ana ang pagsimba kang Diana. Balik ko na to. She is considered as the goddess of fertility, no? Now, naapa diri mga imahe ni Semiramis of which matingala mo ning survive. Sa mga nagkalain-lain nga mga dagko nga mga nasod susama sa United States of America, abi nato og normal lang ng naay imahe ni Statue of Liberty. No? I grow up, bisag wala pa ko nakaadto dadto, pero sa lesson na mo, gatuo lang ko that is just an art. Amen? Gatuo lang ko nga art lang sa usa ka tawo nga naghimo og dagko kay nga statue. But then later on, nasabta na to, at the back of it, it is a worship para sa ilahang Ginoo nga si Semiramis. Oh, tanawa ra gud ninyo ng dagway ni Statue of Liberty nga daghan kayo og mga naay mga sun, no? Sun rays. Ingon ana gyud gihapon ang worship nila, no? Now, how about this one? Mao ni ang goddess nila sa Egypt, no? Nga ang babayi nga ilang ginasimba naagid gihapoy sun sa iyang ulo. No, matingala mo that is their headdress. Amen. Now, kung matingala mo, every time nga naaga ni fiesta diri, dadto po kasabot, kung ahagikan ang concept nga kung manayaw gani ng mga dancers diha, naagid sila headdress. Ano? Dili lang dahil na partly para sa art. But wala kabalo ang mga tao. They are, nagsimba na sila og lain ni ana sa ilang act. Amen? Christians, mao na no nga likayan ginato ng mga butanga. Bisag ako, naalang ko sa ambulance every fiesta. Manimbahot gyud akong balahibo every time nga makit-an ako na nga mo agi. Because it is not really Mary, but it is Semiramis nga ilang gisimba. Amen? It is not Mary. Why? Jesus Christ never mentioned in the Word of God nga si Mary pagasimbahon. Siya gipili siya sa Ginoo and swerte kayo siya nga siya ang napilian sa Ginoo. But then, wala siya pasimbahi sa Ginoo. Amen? And take note of this. Ang atoang Ginoo si Jesus Christ, wala siya nagpabilin nga bata. Amen? Wala siya gi-crucify dito sa cross nga nagpabilin nga bata. Amen? But then si Jesus Christ grew up. Amen? Ingon ana ang kinabuhi ni Jesus Christ. Now, ang ministry ni Timothy is that he was dealing this kind of people. He was dealing this kind of culture. He was dealing this kind of religion. Ang pangutana na aba ni kalainan sa tong panahon karon, the answer is no. Parihar gid gihapon ang challenge ni Timothy ug ang challenge nato karong adlaw.
Amen. I hope and pray imuhaning masabtan nga ang old Babylonian religion survive. Amen. Ning survive ang mao nga religion. Now, ingon ana no. Now, mangutana ka. Ngano man nga importante kay nato puning i-share ngadto sa ubang tawo. Amen. Ngano man nga kinahanglan imuha mang i-correct ang sayot nga tinuuan sa uban nga tawo. Amen? Ngano man nga kinahanglan manimo nga i-counter ang mga false nga prophet nga nagatudlo niini. Amen? At times biya, di ta ganahagubot. Amen? When we try to counter ang mini nga pagtulunan. But then, giingon diri no, John Phillips tells the story of a woman and her child who were traveling by train across the prairies in sub-zero weather. Kanidayng bayhana, abi ninyo, first time niya ni sakay og train, and ang kato nga first time niya, nahimutang sad, nga pirti kamaot ang ilang weather. Kaning ginatawag nga sub-zero, buot pasabot ani pirti gyud ning bugnawa. Just try to imagine sub-zero ka ng inyong refrigerator, mas bugnaw pa ni ana, no? Ang klima sa ilahang ginaagian. Kani nga mama, dala ang iyang bata, tungod kay it's her first time, and dili kayo siya sweeto, no? Sa mga lugar nga ilang paganaugan. As I read about this, nahinumduman ako ba nga kana bitawng maupay pagsakay og bus, no? Sa una, nagbiyahe ko from Zamboanga to Pagadian. Karon kay ang Pagadian sa una kay mga second year or third year ko, napa may biyahe pa Cotabato. Kay di pa makigwapo ang dalan dito. So mo na ang mga taga Zamboanga, kinahanglan pa mo biyahe from Zamboanga City to Pagadian, then Pagadian manakay og lancha to Cotabato. No, ingunahan na ang pagbiyahe sa una. And then one time, siguro to nabalakan na tong pasahero, kay hinay man mo padagan ang bus, unya medyo ngit-ngit na ba, mura alas 5 na, mura ingunahan ni pod nga ngilom-ngilom. Ana dayong babae sa driver nga. Uy, sir, pakusgay palihog imong dagan bi, kay basig dili ko ka pa sa barko. Abi ninyo no, ang driver in town, kuan lagi kay wala gid siya na bothered sa pasahero nga gapadali sa iya ha. Giingnan niya ang pasahero nga, "Day, 20 nagi ko katuig ga drive pero wa gyud ko nakaapas pag barko." So, kining hangyo man nga makaapas. No? Now, going back to our story, kaning nga mga klase sa kaning nga babae, ning hangyo siya sa konduktor sa maong at train. Yung na niya, it's my first time, wala ko kabalo kung kanus ako munaog, ug aha kong munaog, nabalaka ko kay basig, mulahos ko sa akong biyahe. So maoto nga ang nahitabo na is that, ang konduktor ning pasalig sa iyaha nga ayaw lang gyud kabalaka ma'am, kay inig-abot unya sa station. Balikan ti ka dire, ihatod ti ka sa station, tabangan ti kag pakanaog sa imong mga gamit. So mauna ang iyang saad ngadto sa pasahero nga babayi nga inahan. Apan, naay usa ka businessman nga katapad nila, abi ninyo, tabi siguro kay siya, ning istorya siya nga nabalaka siya kay wala siya kabalo kung aha mohunong. Kani nga businessman ni ingon siya ha, ayaw lang kabalaka. Kay kaning ruta, sige kog balik-balik ani. Sige kog balik-balik ani nga ruta, ayaw lang kabalaka kay muhunong inigabot na dadto, ihunong ra gyud ti ka ana nga station, tabangan pud ti kag pakanaog. So maoto time goes by, nabalaka gihapon ang inahan.
pero natingala mo kaning hunong ug kalit ang mao nga train. So paghunong sa train, niingon na dayon ang businessman, Ma'am, sir, ma'am, manaog na ta kay mao na ni ang inyuhang station. So mao na tong natingala na gid intawon sila kay gipakanaog sila niingon pagid ang babayi nga nagbitbit sa iyang bata, wala lagi tawo. Niingon din, ayaw lang magkabalaka ma'am, kay moabot ra na, makitaan ra nimo ang palibot ron taod-taod, bugnaw lang yung kaayo. So maotoy pasalig sa businessman, and abi ninyo, ning balik siya sa train, ning dagan ang train. Natingala gyud intawon karon kay pagbalik sa konduktor, nakita niya nga wala na diadto ang inahan, wala na diadto ang anak. Niingon siya, tong mama ug ang bata diri. Abi ninyo giingnan siya sa businessman. Akuan na lang gitabangan nga munaog kay wala man nimo baliki. Di ba nagsabot man mo nga balikan nimo, wala man nimo baliki. Abi ninyo ning ingon dayon ang konduktor, Sir, ning hunong ta kay giradyuhan ta nga pastapon kay dili makita ang dalan. Ang katong atoang gihunungan wala gyud toy ibisag usa ka balay di adto. So automatic ning hangyo ang konduktor nga balikan sa train, no, paatras. And then the sad note is this. Ilahang nakabtan ang mama nga nagagos sa iyahang anak namatay na sa kabugnaw. No? That's a very sad story. Why? Because somebody was preaching nga insakto ang iyahang pagtulunan. Because somebody was telling him the right place, pero sayop daay ito ang iyahang nahibawan. Amen? Now, kung pananglitan dili gani nimo itudlo ang insaktong nga doktrina, mahimo pod nga masusama aning aning mama nga mamatay dili sa tinawhanon nga kamatayon pero kun dili sa spirituhanon nga kamatayon. Amen? Now, nasayod ta kung unsa ka importante ang kaluwasan sa tao. Amen? Mamatay man ta aning aning kalibutana, mawala man ta aning kalibutana, but nasayod ta, that is not the end of life. Amen? Moatubang pata sa Ginoo, and ang imuhang relationship sa Ginoo will determine kung aha padulong ang imuhang kalag. Amen? Balik ko na to, angay gyud nga dapat insakto ang atoang doktrina. Amen? Balik ko na to. Ang atoang doktrina, ang pagtudlo sa insaktong doktrina, mo relate po na kung unsa ang atoang behavior. Amen? Like for example, katotong gihatag example na to, daghan sa mga Bible Baptist churches nasudlan og mini nga doktrina. Now, take note of this, Bible Baptist churches. Nasudlan og sayop nga doktrina. Doktrina nga pre-election. Kana bang pre-election boot pasabot ba? Nga gipili na sa Ginoo daan kung kinsa ang iyang luwason. Balik ko na to, sayop na nga doktrina. Because God, dili gid na niya dauton ang iyang gihatag nga free will or freedom sa matag usa nga mopili. Amen? Di gina niya gubon. Ang mga tao na agitay freedom to choose kung kinsa ang atoang pagasimbahon. Now, if you choose rightly, then you're going to spend your eternity with God. Amen? Now, ingon na kaimportante ang insakto nga doktrina. If pre-election ang mahitabo, ang mga kasimbahanan
dili na mag-soul winning. Ano man? Gipili na sa Ginoo ngano mag-soul winning pa man? Ang mga kasimbahanan dili na manghatag og tracts, muundang na sila mga activities. Why? Tungod kay sa panguna-huna nga gipili na daan sa Ginoo ang iyahang luwason. Amen? Dili na magwali og kaluwasan ang mga kasimbahanan. Ngano man? Kay gipili naman sa Ginoo kung kinsay ang luwason, ngano magwali pa man. That is the doctrine of pre-election. Amen? And I hope and pray ug makadungog mo niya na usana sa mga mini nga doktrina o dili insakto nga doktrina. Amen? I hope and pray ma-distinguish na nato ang insakto karon nga doktrina. Amen? Now, moving on sa atong lesson, disregard discussion of myths and speculative genealogies. No? In verse 4, ato itong basahon nasa screen. Ready, read. Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions rather than godly edifying, which is in faith, so do. Amen? Now, the false and the deceptive teaching that was going on in the church included fables and endless genealogies. No? Karon ato ang mahisgutan kaning mga fables, unsa man ning genealogies? Kana bang maghisguta og mga kaliwatan? Amen? Now, day to day at ng panahon na sa simbahan nga naatiman ni Timothy, kasagaran sila dadto, pakapina nila og mga fables or kanang mga istorya nga naglack og kamatuuran sa Biblia. Amen? Now, Christians, every time gani nga magtudlo ta diri sa church, hangyo kita ninyo nga kamo pud pag-usab, i-check ninyo kung unsay gistorya diri sa pulpit diha sa pulong sa Ginoo. Amen? Because it might be nagpataka na og tudlo ang naa diri sa pulpit. Amen? Kinahanglan ato gyud nang i-double check. Amen? Kasagaran natong itudlo diri, it is backed by the Word of God. Naagyud tay bersikulo nga ginapasikaran ni ana, ginahugta nato nga bersikulo kabahin anang ato ang gipanghisgutan. Amen? Other than that, kung lain gani ang sources ni ana, dili kayo ta mutuo. But we only believe kung unsay gitudlo diri sa Bible. Amen? Is that an amen? Baliko na to, ang atuang itudlo diri, wala nagyud tay lain pa nga gikuhaan sa pagtulunan, but it is only the Word of God. Amen? Mauna nga naagid tay patukuranan. Amen? Di ta maghisgot diri superhero nga mo'y atong itudlo diri sa inyo ha. Di ta maghisgot diri og mga fables, mga famous story para itudlo sa inyo ha. But baliko na to, it is always nga gipasikaran sa pulong sa Ginoo. Now, it is also genealogies. Later on, ato na paghisgutan. Now, Paul said they were not to take heed to them. The word heed comes from the word prosetio, which it means to be attentive or give attention to something. Now, in general sense, no, giingnan sila nga ayaw ninyo ni hatagi og atensyon sa Binisaya pa. Kanang maghisgota og mga story, no? Ngano man. Kay kung imuha ning sabton ang mao nga lugar nila, it might be nagasimba ni sila og mga Greek method no, nga mga pagsimba. Sa man ang Greek nga pagsimba, it might be silang Zeus. No? Lain-lain nga mga klase nga mga Ginoo. Now, those are fables. Now, the word fable is from the word mythos, which was a myth or a made-up story.
Dr. Berkeley points out that one of the characteristics of the ancient world was that the poets and even the historians loved to work out romantic and fictitious tales about the foundation of cities and families, no? Kanang mga fictitious cities and families. Mao ni karaan gyud kayo sa ilaha sa una, no? Kung how the city was founded, kamo kabalo mo nga like for example, giunsa man pag-derive sa pangalan sa Pagadian. Mga taga-Pagadian, katong mga namutar atong Lunes, kabalo mo unsay bot pasabot sa word nga Pagadian ug aha na gikuha. Pangadjian, no? Now, ingon pa nila, nangadji ang mga tao diri, mo na nga giingan nila nilang pangadjian, no? Now, those are the kinds of myths and kuano nga wala gyud kaayo siya valid, no, nga kuan kung giunsa pagkuha. But then, ingon ana ang sample kung giunsa pagkahimo sa mao nga lugar. Amen? Now, other big cities, no, sa around Asia, ang ilahang mga nasod, lain na o rason sa ilang mga ngalan. No? Naanay kuan. Naanay reason behind ang ilahang mga pangalan. Now, they would tell how some pagan god came to earth and founded the city or took in marriage some mortal maid and founded a family. The ancient world was full of stories like that, no? Like for example, balik ko na to, ang Greek nga, di lang kayo na kumalitok, mythologies ba na? Ang kanang pagsimba nila sa mga Greko nga Ginoo, abi ninyo, ingon pa nila, ang kasagaran daw si Jesus, magpatkatawo-tawo, then mudulog anang mga babayi, no? Ingunan na ang ilang una-huna sa una, mauna nga naay mga dagko kayo ng mga tawo nga mga kusgan, mga tawo nga mga gamhanan, maoy nahimong mga dagkong mga inilang nga mga tawo, and their place is named after them. Now, in real sense, pod, if you're going to study the Word of God, ang usa ka butang nga gikasuk-an kaayo sa Ginoo gyud is that naa pa magud gihapoy theories regarding anang and the Son of God nakita nila ang mga anak sa tawo which are beautiful. Naa na diha sa Genesis nga nagkuyog silang union. And some of them became great men of history. Now, but then it needs further study pagyud gihapon kung giunsa pag-explain ang mao nga panghitabo. Amen? But then, balik ko na to. Kasagaran sa ministry diadto sa Ephesus, kasagaran nga ilang ginatudlo, mas naay pagtudlo kabahin sa mga fables rather than sa kinabuhi ni Jesus Christ. Amen? The ancient world was full of stories like that. The exact identity of these myths is not known. They may have been stories made up about the Lord Jesus. You know? It might be gihimuan siguro og story si Jesus Christ kung giunsa siya pagkahimugso diha kang Mary. Amen? Whatever they were void of any spiritual veracity and value. Instead, it created division, arguments, debates, questions, doubts, and confusion about God's truth. Amen? Makreate gyud gihapon og confusion. Now, they were to be avoided because they did not lead to spiritual maturity and growth in the Lord. No? So, baliko na to, kung unsa ri lamang nga mabasa nato diri sa pulong sa Ginoo, maora gyud na ang atoang itudlo. Dili ta magmugna og anything outside sa pulong sa Ginoo. Amen? I hope and pray masabta na to na, no? Now, in our day, the myth of evolution,
should be shunned. No? Unsa man ang myth of evolution? Nga ang tao gikan sa gamay kay nga particle hantod nahimong unggoy. No? Antod ang unggoy through evolution nahimo siyang tao. So mao nay pagtulunan nila. Now I tell you, ang mga unggoy dili musugot. No? Kaya ang mga unggoy dili mabayran og ting eleksyon. No? Now ingon ana, baliko na to, dili gyud sila, dili ni siya insakto nga pagtulunan. Amen? Now, evolution has tons of theories that contradict one another. It is not fact at all as proven by scientists who have scrutinized evolutionary theories and exposed their contradiction and fallacies. Balik ko na to, ang gitudlo sa Ginoo kabahin sa pagkahimugso sa kalibutan na ana sa Biblia. Amen? It began by the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were created by Him, and without Him was not anything made that was made. Amen? Diha nimo masabtan kung giunsa paghimo sa Ginoo ang kalibutan. Pinaagi lamang sa iyang pulong. Now, ang pagtulunan about evolution nga ang tao sa gikan sa mga unggoy, layo ra kayo na sa kamatuoran. Amen? Now, naaba mo'y nakit-an karon dugay naman ta nga panahon, naaba mo'y nakit-an nga naay ning gawas nga lain nga species? No? Or ang tao nahimong lain ang iyang dagway? Wala. Tungod kay ang evolution sayop na. Amen? Now, Paul told the church they were not to pay attention to endless genealogies. Now, kaning Biblia, if you're going to read from the book of Genesis, book of Mark sa Gospel, book of Matthew, and even ang Chronicles, mabasahan nimo diha nga some of them are talking about genealogies, mga kaliwat ba? No? Kung gyud gikan ang mga kaliwat. Now, kaning paghisgot diri sa kaliwat, baliko na to, importante ni. And ang buot pasabot ni Paul diri, it might be something else and not the genealogies about Jesus. Amen? Kinahanglan kaayo nga masabtan gyud sa mga tawo kung gikan ang kaliwat ni Jesus Christ. Amen? In the book of Matthew, in the book of Mark, mabasahan nimo diha, kung gyud gipagawas sa Ginoo ang kaliwat ni Jesus Christ. Amen? Tungod kay ang the book of Malachi from the book of Matthew, pila na ang span diha, and the Bible was really silent about that. And diha nimo masabtan kung giunsa pagdugtong hantod nga ning abot kang Jesus Christ nga maoy pinaka-importante kayo nga pagkatawo nga makahatag og kaluwasan. Amen? Now, diha na to masabtan no in the Old Testament nga ang ato ang manluluwas ang iyahang kaliwat diha gyud pagawson sa kaliwat nilang David. Amen? Ni King David. Every Wednesday, ang atong topic diri is about King David. And diri na to masabtan, kung giunsa sa Ginoo, no, sa through lineage, giunsa pag-relate ni Jesus Christ ngadto kang King David. Amen? Nga sila daay naa sila sa iyang linya sa ilahang pagkaharinon. Amen? Now, diri pod sa kinabuhi pod, from the very beginning, from the life of Abraham, sa Genesis, diha po nato mabasahan, ang mga kaliwat nila hantod sa kaliwat ni David. Amen? Now, ingon ana, no, kanindot ning mga kaliwatan kung atong pagahisgutan. So therefore, kasagaran nga ginahisgutan diri, it doesn't talk about the genealogies of Jesus Christ, but it might be something else. Kay baliko nato,
importante kaayo ning kaluwasan sa tawo. Now, napoy usahay nga mga genealogies nga kinahanglan ang magpastor diha kay ang anak kay maogoy paskuan, no? Manununod. Now, nasayod ta that being a pastor, dili na siya nagdetermine kung anak ka. But ang imuhang pagpastor, nagdetermine ana is ang Holy Spirit nga magatudlo, magahatag sa imong conviction sa imong kasing-kasing. No? Dili na siya espiritu sa tuklod. Amen? Genealogies. When we are talking about genealogies. Dr. John Phillips points out that the word genealogies here does not refer to the legitimate, God-inspired chronologies and family trees that are scattered throughout the Bible. These scriptural genealogies serve useful purposes in the process of divine revelation. So it might be ba, sa panahon ani nila, kasagaran manggod nga ginahatagan yung tahas sa pagdala sa pulong sa Ginoo, kinsa ganito nga mga kaliwat? Kaliwat lamang sa mga Levites. Sila lamang ang gihatagan og tahas nga magminister sa Ginoo sa templo. Amen? So it might be, ang kaning mga genealogies, ingunahan ni siguro ba nga, kasagaran ninyo diha, di man mo kaliwat o mga Levite, nganong nagtudlo man mo sa pulong sa Ginoo. No? We don't not know kung aha nga lineage ni silang Paul, aha nga lineage ning mga disciples sa Ginoo, aha ang lineage silang Timothy, but we all know that all these apostles were bringing the Word of God. Amen? So it might be ingon ana ang mga issues nila karon kabahin sa pagdala sa ministry. Amen? So mauning si Paul gyud iyahag yung giingnan si Timothy. Ayaw kayo ninyo hatagig atensyon. Amen? Kay dili ni makatabang sa spiritual maturity sa matag Kristohanon. Amen? Now, Paul also instructed the church that endless, elaborate, and fabulous stories about origins and imaginary genealogies that were taking place in that day were a distraction and were to be avoided. Amen? Such speculations were not productive to spiritual growth. They ministered or promote questions, debate, and controversies. Amen? Instead nga maghisgot ta diri og insakto nga doktrina, wala nay mahitabo nga discussion. Kay nga naman, mas more on magdebate naman. Amen? Now, Christians, and that is one of the reasons nga nung kita dili kay ta maminaw bitawan ng mga program kuan nilang sa ganinang pastor diha oy nga kasagaran mga pangutana, no? Malingaw ra gyud kog paminaw katog yung sa GMA nga kuan nga dating daan, no? Malingaw ko ato kay mga komedyante man kayo magubad-hubad kuno daw, no? Kato silang Brad Pitt kung mutan-aw mo ato nila, no? Now, but baliko na to, kasagaran sa mga sasaktong nga nagtudlo sa pulong sa Ginoo, dili ginalikayan ginato ng mga pangutana. Amen? Question is not wrong. Amen? That is part of our growth, but kasagaran na itudlo na to na through Bible study. Amen? Now, mao ni siya, no? They promoted questions, debates, or controversies. Katawa ko nagsimba ko sa una sa Alliance ba sa San Pablo. Kasagaran nila ditong ang mode sa ilahang Sunday school is that magtudlo ang pastor na question and answer. Na question and answer. Karon kay naaman ko'y uyuan nga taga tudlo pa lang gani sa pastor, pupataas na din siyang kamot ba?
Sige na dig pataas. Ana, sige gyud sa question. Matag lesson na po sa pastor, pataas na po siya kamot. Kadugayan, gikapoy na to kung uncle usa, kay sige mo sa question, gikusog niya yung tingog. Ningon siya, bright tagid ni Satanas, oy. Pag-ingon niya, bright tagid ni Satanas, oy. Wa na kita nag-question na kung usa ka uyuan. Ning puyo na sa iyang lingkuranan. No? Now, those are the things, no? Baliko na to. We avoid that one. Tungod kay moko siya og debate, no? And controversies. Amen? Now, instead of being distracted, Paul tells us in verse 5 what should beckon our attention and should be charged and should be the desired goal of teaching and preaching. Amen? Unsa man nga goal, no? In verse 5. Now, diha natas tong lesson in verse 6. In lesson, no? Ang gitudlo ni Paul is that instead nga mag-questionay mo, instead nga maghisgot mo og fables, likayan ninyo ang maghisgot og mga kaliwatan, but instead mo focus mo aning mga butanga. No, mo na as simple as that, no? Siguro diri lang ta mo tapos karong lesson. Verse 5 to verse 6 ato daw subton nasa screen, ready, read. Now the end of commandment is charity out of pure heart and of good conscience and of faith and faith, from which some having swerved have turned aside into vain jangling. Amen? Now, as in general sense, aning lesson, naghisgot si Paul. Ayaw na mo paghisgot anang mga fables, no? Kay magsigira mo og lantugi. Ay na mo paghisgot og mga kaliwatan, kay dili na spiritually productive. Instead, in real sense, gingnan sila ni Paul, pag-focus aning mga butanga, charity, sabot pasabot, gugma, maghisgot mo kabahin about good conscience and of faith and faith. Amen? Maunay, giingon ni Paul alang kang Timothy. Amen? Don't be absent next Sunday. Kay baliko na to, mauni atong paghisgutan. Kay ang gusto ni Paul alang kay Timothy is that mo grow siya aning tulo ka areas. Amen? Now, if that is the desire of Paul alang kay Timothy, mausab na ang desire sa Ginoo alang sa matagusa. Amen? Unsa man na nga gisgutan diha? Charity. Gugma. Amen? Next Sunday or lesson, we will tackle more about love. Amen? Kana bang maingong ka, whether you like it or not, I love you. No, wala ni namuliti ka, no? I love you. Baliko na to, whether you like it or not, but pasabot na gugma nga walay pagpili. Amen? Higugmaon nimo ang dili angay higugmaon. Amen? Mao na nga kanang mga bata diri ug magubot gani ingnan gyud praise the Lord kay mga bata. No? Kay balik ko na to kinahanglan higugmaon. Amen? I hope and pray makat-on tanini. Patbaliko na to, we're going to talk about the love of God. Amen? Let us all rise, let us bow our heads, let us pray. Heavenly Father, thank thee, O God, for this afternoon. Salamat sa matagusang nanimba, mahal. Salamat sa ilang presensya karon. Salamat, Lord, sa pagtulunan ni Paul, Lord, nga imuhang gihatag diri kanamo. Salamat, Lord, nga ang iyang desire diri sa ministry ni Timothy. Nasayid mi, Lord, maupod usab ang imong desire alang sa ministry diri sa Banale. Kamay lamang kami, Amahan, ba't among ginapangamuyo kanimo, Amahan, nga ang tanan nga virtue ni ini nga pagtulunan amo untang maabsorb. Help us, Lord, nga makabaton kami ugugma alang sa mong isig katawo. Help us, Lord, nga makabaton kami gugma alang sa imong ministry. Help us, Lord, to increase in faith. Help us, Lord, nga sa makanunay, Amahan, magpabilin mi diha sa imong buluhaton.
Lord God, nasayod ikaw nga wala kami mabuhat kung wala ikaw. Ikaw ra gyud Lord ang among ginasaligan sa among kinabuhi. Lord, samtang kami pause for a little break, i-bless Lord bisan pa ang pagkaon nga imong gitagana kanamo. I-bless ang fellowship sa matag usa. Among gina-pray Lord, imong blessing Lord magauban sa matag usa. That as we continue with our service, among pangahimuyon, imong panalangin Lord. In Christ we pray in the forgiveness of our sins. Amen.